Iba yung taga-pindot ko ngayon. Parang kambal ko daw. Ayan, sige po. Ngayong umaga po ay patuloy po tayo mag-aaral. Yan. Lagi po na ang tema po natin is about consistency. Amen po ba? Sabi nga, talagang aim natin this year. Yan, 2024. Ang aim po ng bawat isa o ng ating, as a church, dito sa Faith City Church San Jose ay magkaroon po tayo ng tinatawag na consistency. Amen? Dahil sabi nga, mahirap sa isang buhay ng mananampalataya yung wala yung consistency. Dahil kung walang consistency, sabi nga, wala tayong paglago, wala tayong pag-usad. Amen? Kaya it is my prayer na dito sa binigay ng Lord sa atin na word ay yakapin to ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi lang kung sino lang, kundi ng lahat sa atin. Dahil gusto ng Panginoon na tunay na mapagpala ang buhay ng bawat isa. At maihanda tayo sa anumang pwede nating harapin this year 2024. Amen po ba? Amen. Kaya naman ngayong umaga, isa po sa pag-aaralan natin ngayon ay yung isang bagay na pwedeng makapagpabagal sa atin, o isang bagay na pwedeng makapagpahinto sa atin, o isang bagay na pwedeng makapagpatalikod sa atin. Amen. Kaya naman, ang pamagat natin ngayong umaga ay tinatawag na never look back. Ayan. Sabihin niyo nga po. Never look back. Sa Tagalog, kasi sabi niya, kapag lumingon ka, akin ka. Pero hindi po yan. Okay, wag ka nang lumingon. Wag ka nang bumalik. Amen po ba? Gaano ba kahalaga sa atin na makarating sa ating patutunguhan? Mahalaga, di ba? Pero di ba, ang hirap kung paalis ka na tapos may nakalimutan ka, nasa kalagitnaan ka na, halimbawa, pupunta ka ng Lipa. Sino rito yung nakapunta na ng Lipa? Alam niyo ba yung lugar ng Tambo? Doon mo lang nalaman, wala pala yung wallet mo. Ang tanong, babalik ka pa ba? Ang hirap, di ba? Yung babalik ka, parang hassle. Kasi may gusto ka na marating, pero ang hirap pag babalik ka. Parang simple example lang kung gaano kahirap na ikaw ay bumabalik. Kasi imbis na makarating ka na doon, napipigilan ka pa. Amen po ba? Pero alam niyo po ba na may mga tinatawag na memories? Ayan. Sino po yung maraming memories dito sa buhay? Amen. Meron ng mga good and bad memories. Sabi nga po, pag sinabing memories pala yan. Ito kasi, mahilig din tayo mag-look back memories. Alam mo yung katang memories? May mga kanta, di ba? Bring back, memories. Pero may Tagalog yan eh. Ano yan, yung binibiro mo sa akin lagi? Yung mga ganun, So, sabi nga, pag sinabi palang memories, ito yan. Something remembered from the past. Yan. Ibig sabihin, pag memory, hindi yan yung memories, hindi yan yung hindi pa nangyayari. Kundi yan yung mga naganap na. Ayan. Sabi nga, recollection. So, pag sinabing recollection, yung mga past mo, parang inaano mo ulit, yung kinukolekta mo, at habang kinukolekta mo, talagang nire-reminisce mo. Ayun yung magandang word, reminisce. Sabihin nyo nga po, reminisce. And po, dati, yung word na yan, hindi ko naiintindihan. Pero nung naiintindihan ko, sabi ko, malalim pala pag sinabing reminisce. Kasi pag sinabing reminisce talaga, pati yung iniisip mo, parang nasasaktan ka pa. Ayan. Kasi parang may kurot pa minsan, inaalala mo, kaya minsan talagang napapangiti ka na lang. Kaya ngayong mga taong tulala, tapos biglang umigiti, may inaalala yun. Amen? Pero yung mga taong nakapagtulala, tapos biglang umiyak, may utang yun na yun. Nag-isip ng pambayad. Ayan, may Judith. Ayan. Pero alam niyo po ba, nasabi nga, may mga alaala sa nakaraan na masarap at masayang magbalik tanaw. Amen? Meron ba? Meron. Sabi nga nila pinagtatalunan. Ano daw ba ang magandang alaala? Kinder, elementary, high school, or college? Kinder. High school. High school? Kinder. Kaya nagkaroon pa ng kanta si Sharon Cuneta. Ano yun? High school. Ayan, napag-aratan po mga edad natin. Pero sabi nila kasi, pag high school daw, ang daming friends. Yung mga friends mo na nagtatagal.
Yung iba, kaibigan mo pa hanggang ngayon. Yung iba, kaaway mo pa rin hanggang ngayon. Ay, hindi naman. At ando doon din na nagkakaroon kayong tinatawag na mga kakaibang mga memories. Amen? Kaya, no-offend na lang doon sa sinasabing talaga masaya sa kanila yung kinder. Ayan. O college, may mga college naman. So sabi nga, may mga alaala tulad ng panahon nung bata ka pa. Amen, sino po rito yung naglalaro ng tagu-taguan kapag maliwanag ang buwan? Yan. Sino po dito yung masaya kahit walang iPhone, walang Android? Sino rito yung nadapa kasi tumakbo? Yung mga sabi nga nila, mga batang 90s, pero mukhang may batang 80s, 70s din, iba na magandang alalahanin nung bata ka pa. At isa sa magandang alalahanin pag bata ka pa, problema mo lang minsan pag pinapatulog ka sa tanghali. Amen? Mataas lang kami ng anak ko. Kasi ngayon, hindi na siya makatulog sa tanghali. Tapos, problema mo lang kung paggulay ang ulam. Problema mo lang kung tawag doon, kung papaliguin ka na, o minsan uutusan ka lang. Amen? Pero hindi mo puro problema kung pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente. Problema mo lang minsan yung pagpapasok ka, gigising ka ng maaga. Amen po ba? Amen. So sabi rin dyan, sa iba naman, masarap din alalahanin yung mga panahon na kasama pa nila yung mga magulang nila. Yes. Amen. Kasi hindi naman lahat tayo dito ay meron pang kompletong magulang. Meron pa po ba rito buhay pa ang nanay at tatay? Ang nanay na lang. Ang tatay, wala na rin. Di ba meron din? So, sa iba, masarap din balik-balikan yung kasama pa ang parents. Amen? Yung time na, di ko alam, wala naman siguro nakakaalala sa atin, yung time na tayo ay pinapadedi pa ng nanay, Kasi masyado pa tayo bata nun. Pero yung alam nyo yun, yung nilalambing ka ng magulang mo, yung pinagsasabihan ka. Kasi matigas ang ulo natin, pero natututo tayo. Amen po ba? Yung mga panahon na mamasyal ang pamilya, tama po ba? Amen. May mga nagre-reminisce na ba dyan? Ayan. Then yun nga, meron din may sarap alalahanin ang mga past victories. Ayan, yung mga, sino rito yung achiever nung nag-aaral pa? Amen? Parang hina. For God's glory, amen? Yun. Ako, huwag yun ang tanongin. Yung alam ko, nagkukwentuhan kami minsan, Dada! Sabi niya sa akin. Huwag nyo nang tingnan yung nakaraan, yun ngayon lang. Ang mahalaga ngayon, kaya ko ito sinasabi sa inyo, para kayo, yes, may tuwid kayo. Amen? So, sabi pa, nagkukwentuhan ko sa bahay, talagang iba pag-aaral ni Ate Yen, iba rin mag-aaral si Pastor. Yan, Pero salamat talaga ang Lord gracious. Amen. May second chance talaga. Praise God. So ayun yung mga masarap alalahanin. Marami pang iba. Amen po ba? Alam ko na marami pa kayong pwedeng maisip na mga memories. Ayan. But then, sabi nga may mga kinuha akong kataga. Ayan, kataga. Sa Google. About memories. Ayan. Basahin ko po, Sabi rito, the best memories of our life can never be captured in pictures. They are always captured by heart. Yes. Tama ba yun? Ang best memories daw sa buhay ay hindi yan nakukuha sa picture-picture. Bakit? Kasi yung picture, minsan, nasisira. Lalo na ngayon, yung picture na sinesave mo, pwedeng makurap, mabura. Paano na? Pero sabi daw, ang best memories always captured saan daw? Sa ating puso. Kaya nga po, gusto ko laging masabi sa inyo yung pastor namin dati, si Pastor Tagaro. Yung asawa niya, nagkaroon ng Alzheimer's disease. Alam niyo po yung Alzheimer's disease? Yung nakakalimutan lahat. Amen? Pero alam niyo po, unti-unting nawawala yung alaala niya. Dalawa po yung isa nawala na pero bago nawala yung isa, naalala niya pa. Ano yun? Yung isang naalala niya na matagal nawala sa kanya, yung pangalan ay tawagan niya ng asawa niya. Si Nanay Jean, lagi niya, may tawagan sila ni Pastor Tagaro. Alam niyo po kung ano? Honey. Yan. May Alzheimer's na siya pero hindi nawawala sa kanya. Honey, honey. Yan. Tapos nung nawala na yun,
hindi niya na nakalimutan yung paborito niyang kanta sa Panginoon. Amen? Bakit kaya hindi niya nakalimutan? Kasi nasa puso. Amen? Kaya totoo ito yung sinasabi, the best memories of our life can never be captured in pictures. They are always captured by heart. Then meron pang isa. Ayan. Sabi nito, it takes a moment to make memories and a lifetime to forget them. Ayan. Ano daw? It takes memories to make memories and a lifetime to forget them. Pag meron ka itong magandang alaala, no? Bihira yun. Sa tingin nyo totoo yun, bihira. Kaya di ba, make the most of your time, di ba? Kasi hindi yan bumabalik. Kaya yung mga memories, sabi yan, no? Minsan lang yan, but then it takes a lifetime to forget. Minsan nga habang buhay ka pa, hindi mo talaga nakakalimutan. Amen po. But then sabi nila, no? Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Yes, true. Tagalogin natin. Minsan daw, hindi mo nakikita yung halaga ng moment. Ayan. Halimbawa, nung mahal mo sa buhay, nung pag-aaral mo, until it becomes a memory na lang. Ibig sabihin yung parang sinasabi mo, sana, sana, sana. Amen po. So, mabigat po pag sinabi nating memories. Sabihin nyo nga po ulit, memories. Memories. Ayan. But then, sa pag-uusapan natin ngayon, ito yung isang malinaw na bakit sasabihin natin never look back. Sabi kasi dito nilagay ko, but not all memories are worth to be remembered. Who will say amen? Ulitin ko, hindi lahat ng alaala ay nararapat na alalahanin. Medyo parang tongue twister, ano? Hindi lahat ng alaala ng nakalipas ay nararapat na alalahanin. Especially sa ating mga mananampalataya ng Panginoon. Amen po ba? Siguro may tanong, ano kaya yun? Sabi nga po, no, there are certain things in our past we ought not to remember or desire anymore. Meron po mga bagay sa ating nakaraan. Sino rito ulit yung may nakaraan? Lahat tayo, no? Na we ought not to remember na kailangan hindi na nating alalahanin o i-desire pang muli. Amen. Amen. Ayan. Sige po. So tayo po ngayon ay magpapasa ng isang istorya na naganap. Totoong nangyari dito sa Biblia. Amen po ba? Ay ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 19 verse 1 hanggang 26. May makikilala po tayo dito isang babae, isang nanay. Amen po na nagawa niyang lumingon. Yeah. Sabihin nyo nga po, lumingon. Lumingon. Sige, linguinin mo ngayon nasa likod ko. Yung mga nasa harap. Kasi hindi nagkikita eh. Ayan. Sa buhay nga lumingon siya. Pero ang sabi kasi sa kanya, huwag ka nang lilingon. Siguro yung iba, merong idea kung sino na, no? But then, magkaroon tayo ng pag-aaral. So, basahin natin. Ang sabi dito, ito po yung istorya ng bago po gunawin ang Sodoma at Gomora. Ayan. Sino rito nakaka-alam ng Sodoma at Gomora? Ayan. Alam niyo po nung bata ako, gustong-gusto ko itong istorya na to. Yan, kasi akala ko dati, dito nagmula yung asin. No? Kasi may nagbiroon dyan nangyari, kaya nagkaroon ng asin. Hindi pala. Sa dagat pala talaga nagagawa yun. Ano? So sige po, babasahin po natin. Makinig po kayo at damdamin po natin ang salita ng Lord. Ito pong sinabi. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila ay tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa sila sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, bika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin ito sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon.
Grabe, no? Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalig kami sa kanila. Ano daw yung mga pumunta? Lahat ng lalaki. Amen po ba? Kasi sinabi, tinanong kung sino yung panauhin nilang lalaki. Ano daw ang gagawin? Ilabas ni Lot. At ano daw ang gusto nila? Makikipagtalig sila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa sa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya hindi makita ng mga ito ang pinto. Matindi, no? Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapang-asawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Na magbubukang liwayway na, inapuran ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Ano yung sinabi? Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, sige. Doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito itinawag na Zoar. Mataas na ang araw na makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulan ni Yahweh ng apoy ang asupre, ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haligi asin. Kung makikita natin sa istorya, nakarating na sila doon sa lugar kung saan sinabi ni Lot na hayaan ng mga anghel na makarating siya doon para maligtas sila. Kasi hindi nila kayang abutin yun doon sa kabundukan. Makikita natin dito na safe na sana silang nakarating. Amen? But then, ano ang ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon. At ano po nangyari sa kanya sa paglingon niya? Siya ay naging haligi asin. Amen po ba? Pag-aralan muna natin, ano ba ang meron sa Sodoma at Gomora? At bakit ba napunta doon si Lot at ang kanyang pamilya? Amen po? Ready na po ba? Yan, magsisimula na po yung sermon ko. Introduction pa lang pala yun. Nung dumami na po ang alagang hayop ni Abraham at ni Lot, si Abraham po at si Lot ay magtito. Yan. Ano po ulit? Sila ay mag-tito. Yan. Baka masama natin yan pag nagpalaro tayo. Tandaan nyo ha. At itong si Abraham ngayon, laging gusto ni Abraham kapayapaan. Yan. Kaya sabi niya, nagkakaaway-away na kasi. Kasi yung sa dami ng hayop ni Abraham at ni Lot, nagkakaroon na sila ng pagtatalo kung saan pakakainin. Amen po. Kaya sabi ngayon ni Lot, ay ni Abraham, kaysa magkaaway kami,
magkagulo kami ng pamangking ko at ng mga tauhan niya, tauhan ko, kailangan kong gumawa ng action. Papipiliin ko si Lord. Pero sa totoo lang, sino dapat ang pipili? Yung matanda o bata? Yung matanda. Ayan. Kasi may karapatan ang matanda. Ang bata kailangan sumunod. Pero ibang klase si Abraham. For the sake na walang kaguluhan, sabi, walang tampuhan. Amen? Pinauna niyang pumili ang kanyang pamangkin. At sabi nga po, sinabi niya, kung ano ang piliin mo, kung sa kanan ka, pipiliin ko yung sa kaliwa. Amen? Basta, ang sabi daw, pipiliin mo dito, dito ako. So ngayon, itong si Lot, tumingin siya. Yan. Tumingin siya at nakita niya yung kapatagan. Nakita niya maraming pwedeng pakain sa mga kahayupan. Amen po ba? At yun ang pinili niya sa plain. At ngayon, si Abraham natira sa kanya dito. Sa Kanaan pa rin. So, anong nangyari po? Umalis si Lot at ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga hayop. Yan. At sila ay nag-pitch ng tent. Ang malungkot dito, nag-pitch sila ng tent, nagtayo sila ng tent near Sodom. Yan. Sa sobrang lawak ng, tawag doon, sa sobrang lawak ng lupain, bakit doon pa sila nag-pitch ng tent sa near Sodom? Amen po? Ibig sabihin, napaka-mali. Yan, napaka-mali ng naging desisyon ni Lot. Unang-una, ganito. Alam na nila na ang Sodom ay wicked city. Hindi po yung lingid sa kanila. Pero si Lot, mas iniisip niya yung mga hayop. Kaya pinili niya yung green pasture. Kahit na merong wicked na city doon. Kaya nga po sa istorya, di ba, nakita natin, ano yung nangyari, ano yung ginagawa doon sa city? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Amen po ba? Alam ko, nagkakaroon kayo ng bigger picture kung ano yung ginagawa ngayon. Amen po ba? Kaya hindi nila pwede sabihin, ayaw ng Diyos yun. Dahil nasusulat po iyan. Amen po ba? Makikita nyo rin dito kung paano si Lot, hindi niya matayuan na, yung dapat niyang tayuan. Kasi makikita natin dito, nung hinihingi na ng mga tao, yung mga lalaki, sino ang inoffer ni Lot? Yung mga anak niyang dalaga. At yung mga anak niyang dalaga, ito ay nakatalaga na ipakasal. Pero dahil napapaligiran siya ng hindi magandang environment, ng wicked people, ang nangyayari kay Lot, mahirap. Amen po ba? Ang nangyayari sa kanila, hindi masaya. Ang nangyayari sa kanila, imbis na mapagpala sila, matindi. Amen po ba? Because of wrong choices. Amen. Sa buhay natin, in our past, may nagawa ba tayo mga wrong choices? Yes. Ayan. Lahat po tayo may mga nagawang wrong choices. May mga nagawa tayong wrong moves. Mga maling aksyon. Tama po ba? Amen. At sabi nga ito ay, nung nandoon pa tayo, naranasan natin ang sobrang hirap. Naranasan natin ang sakit. Yes. Amen po ba? Naranasan natin talaga yung parang walang pag-asa. But then, bilang mga anak ng Lord, bilang mga niligtas ng Lord, parte na lang yun ng ating mga nakaraan. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Parte na lang yun ng ating nakaraan. Kaya naman dito sa istorya makikita natin, sa buhay ni Lot ngayon, binibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos, ni Yahweh, na yung kinalalagyan niyang hindi magandang lugar, yung kinalalagyan niyang hindi magandang mga pangyayari sa buhay niya, ay maging parte na lang ng nakaraan nila. Amen po. Nililigtas na sila ng Diyos. At nangyari nga po. Alam niyo po ba, gustong-gusto kong part dito yung sinasabi dito, si Lot, meron pa siyang pag-aalinlangan. Naniniwala kayo may pag-aalinlangan pa si Lot? Kasi yung sinasabi dito na balisa pa si Lot. Pag sinabi balisa, parang ayaw pang umalis. Diba minsan tayo ganun alam mo nang mali, ayaw mo pang umalis. Amen? Pinipilit mo pang, pwede pa rito siguro. Pero sabi rito, napaka-gracious ng Lord sa kanila. Sinabi nito, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng
Lunsod. Amen? Para lang maligtas sila sa tiyak na kapahamakan na ibibigay ni Yahweh sa lungsod na iyon. So sa buhay mo, ilang beses ka na ba feeling mo, kinanadkad ka na ng Lord, paalis lang dyan. No? Pero nakikipaglaban ka pa rin kay Lord. Amen? So napaka-gracious ng Lord. Ano pa yung pangalawang grace ng Lord dito? Yung time na doon sila pinapupunta sa bundok, pero alam ni Lord na hindi niya kaya. Pero kinonsider pa rin yung kanyang hiling na doon na lang sa lungsod ng Soba. Amen po ba? Napaka-gracious ng Lord. At nung nakarating sila doon, safe na sila. Pero biglang nabanggit ang asawa ni Lot. Isang bagay na masakit siguro para kay Lot. Pero alam ko mas masakit para sa Diyos. Kasi ligtas na, napahamak pa. Ulitin ko ha. Ligtas na, napahamak pa. Lahat ba tayo dito ligtas na? Ulitin ko, lahat ba tayo dito ligtas na? Amen. Pero napakalinaw na mensahe natin ngayon. Pwede mapahamak. Amen po ba? Amen. Ayan. Sa tingin niyo po, bakit kaya lumingon ang asawa ni Lot? Na minsan, dahilan din kung bakit tayo lumilingon. Kasama niya naman asawa niya, ba't pa siya lilingon? Kasama niya ang pamilya niya, ba't siya lilingon? Yung cellphone niya na Cellphone niya na iba. Wala pa ang cellphone niya. Siguro yung cellphone nun, yung lubid pa, no? Baka wala pa nga. No? Pero alam niyo po ba, kung ano ang umahatak sa atin ngayon, ayun din yung naghatak sa asawa ni Lot na lumingon. Gusto niyo na po bang malaman kung ano? Ang tinatawag na earthly wealth and pleasures. Yaman ng mundo at sarap na binibigay ng mundo. Amen po. Ang matindi rito, yung lugar kung saan nandoon yung wealth and earthly pleasure, wicked. Amen. Ibig sabihin, mahirap talagang balikan mo yung alam mo mali. Amen po ba? Mahirap balikan mo yung alam mong ayaw ng Lord na babalikan mo pa. Maling-maling babalikan mo yung sinabi ng Lord na huwag mo na babalikan. Ang tanong sa atin ngayon, sino pa sa atin ngayon ang may binabalik-balikan? Hallelujah. Sabi nga no, hindi magiging consistent ang lahat kung palingon-lingon ka. Pag naglakad ka, sino rito yung naranasan mo na naglakad ka, lumiling ka, nahuntog ka? Alam nyo, pag driver, kami ni Kuya Jory, yan, siyempre mga driver, mahirap pag nag-drive ka, lingon ka ng lingon. Kasi hindi mo alam, baka mamaya nakahintunay nasa harap mo. Hindi mo alam, meron ng taong tumatawid. Hindi mo alam, may pulis na. Huhulihin ka na. Kasi sabi, stop na. Amen? Ganon din sa lakad natin bilang Kristiyano. Hindi ka uusad kung palingon ka ng lingon. Ang matindi pa, ang nililingon mo, yung mga bagay na ayaw na ng Lord. Amen po ba? Kasi kapag lumingon ka, pwede bumalik ka. Ulitin ko. Hindi totoo yung ano eh, pag lumingon ka, akin ka eh. Ang totoo, pag lumingon ka, pwede bumalik ka. Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Kasi alam ko, sa buhay namin, nandoon pa rin, may nililimod kami na parang gusto pa namin balikan. O pwedeng binabalik-balikan pa rin. Pero gusto mo ngayon, matuto kami na huwag na kaming lumingon pa. Amen po? Kaya nga po, matindi. Yung sinasabi dito na huwag babalikan na. Huwag na lumingon pa, pero yung asawa ni Lot, lumingon siya. Hindi natin alam kung anong meron. Pero sabi nga, maaaring marami silang mga, naisip niya siguro yung mga kahayupan.
Amen? Yung mga alaga nilang hayop. Pwede rin, nagkaroon siya ng maraming mga yaman. Sabi nga, pwede na nagkaroon siya ng maraming friends. Ayan. Mga friends doon, mga kaibigan. Pero, isa sa maging malino dapat sa asawa ni Lord sana, no, ay wicked lahat ng bagay sa nakaraan na nila. Masasama lahat ng bagay na nanduroon. Which is, sa buhay natin ngayon, pinapaalala ng Lord, kapatid, kung ano yung pinalaya ka na ng Lord, masasamang bagay yun. Amen po ba? Kaya ano dapat gagawin? Huwag mo nang balikan. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, huwag na natin balikan? Yung magsabi mo yung talagang concern ka. Sige, 1, 2, 3. Huwag na natin balikan. Kasi ayaw ng Lord na magaya tayo sa asawa ni Lot. Amen po ba? Sige, tingin mo na kayo sa akin. Yan. Ayaw ni Lord na magaya tayo sa asawa ni Lot. Nandito na sa lugar na ligtas, napahamak pa. Ang sakit nun sa puso ng Panginoon. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. Tapos makikita niya mapahamak ulit tayo. Amen po ba? Gusto ng Lord tuloy-tuloy tayo doon. Kung saan tayo ligtas. Kung saan tayo hindi mapapahamak. Amen po ba? Kaya nga sa nangyari sa asawa ni Lord, ni Lot, yan. Matuto tayo. Matuto tayo. Sabi nga hindi naman masama balikan ang mga memories. Ayan. Pero hindi lahat nga ay magandang balikan at dapat balikan. Amen. Kaya sabi nito, it's dangerous to look back on things that are not worth remembering. Sabi delikado na alalahanin mo o tingnan mo muli ang mga bagay na hindi naman dapat inaalala. Mga bagay na hindi naman magandang pangyayari sa buhay mo. Mga bagay na masarap sa pakiramdam mo pero mali. Amen. Kasi ang katotohanan, ang mali masarap sa pakiramdam. Tama? Yes. Wala makapagsabi nitong hindi. Yes. Pero masakit ang resulta. Amen. Sino rito yung ayaw na masaktan? Amen. Ang ina. Sino rito ayaw na masaktan? Amen. Ayan. So pag-aaralan natin ngayon kung ano ba yung mga hindi mo na dapat binabalikan pa bilang anak ng Diyos. Amen. Ready na po ba? Amen. Ito na po yung point number 1. Sige. Mabilis. Ayun na, nabanggit ko na tuloy. Mabilis na ito. Pero kung makikita natin, parang buo na yung mensahe. No? But then, alam ko nakuha niya na, pero magbigay pa rin tayo ng mga puntos. Ayan. Ayan. Sige, pagbigyan niyo na si Pastor. Ayan, kasi ito ay word ng Lord. Ayan, binigay kay Pastor. Kaya alam ko, masaya kayong tatanggapin. Amen. Kahit medyo matagal. Amen. E pagkain naman tayo mamaya. Sige, bawi. So ano po yung mga, we should never look back again. Una, ano daw po yan? On things that hurts you. Ano daw? Yung mga bagay na nakakasakit sa'yo. Sino rito yung mahilig pag-alaala ng mga bagay na lumipas na iniwan niya ako niloko niya ako 20 years ago na pala, nung kinuwento mo parang kahapon lang. Pero 20 years ago na pala. Yung mga, alam niyo po, yung mga hirap, alam ko makaka-relate marami sa atin, yung mga hirap na naranasan mo noon, kung yan ay tuwing nababanggit mo yung umiiyak ka, huwag mo nang balikan. Amen. Ulitin ko, kung may mga nakalipas sa buhay mo na kapag inaalala mo, umiiyak ka at grabe, hindi lang kurot hiwa ang ginagawa sa puso mo, huwag mo nang balikan. Kasi yung saya mo ngayon, nananakaw. Nakaka-relate? Amen. Yung mga bagay na yan, kinakalimutan yan. Hindi yan tinatago. Amen po ba? Amen. Bakit mo kailangan kalimutan yan? Kasi nag-create yan ng galit ulit. Yes. Magkakaroon ka ng bitterness.
Sabi mo, ang buhay ng hirap. Ang saya na ng buhay dahil sa Lord. Pinapagaan ng Lord, pero nung inalala mo yan, ang bigat na naman ng buhay. Amen? Nandiyan din yung word na magkakaroon ka ng self-pity. Maaawa ka na naman sa sarili mo. Pero yung itsura mo hindi nakaawa-awa. Bilog ka na. Pinagpala ka na. Pero dahil pinaalala mo yung things that hurts you, naawa ka na naman sa sarili mo. Amen po ba? At ang patindi rito, marami pang negative emotions na ibabalik to sa'yo. Malinaw po. Ano yung unang bagay na dapat hindi na natin binabalikan? The things that will hurt. Kaya nga sa buhay ni asawa ni Lot, yung Sodom at Gomorrah, yung lugar na yun, alam ko, marami din siya mga hurts doon. Dahil hindi magandang lugar yun. Kaso nga lang, bakit uminom pa rin? So sa buhay natin, minsan din ang tanong eh. Alam mo na nasasaktan ka, binabalikan mo pa. No? May tawag doon eh sa, may tawag sa mga taong ganun. Pero wag tayong ganun. Amen? Alam ko, naisip nyo na yun. Huwag tayong ganun. Pangalawa, ano daw yun? 1, 2, 3. Never look back on wicked things you've done in the past. Yung mga masasamang nagawa mo, yung mga maling nagawa mo nung nakaraan. Yung kanina, mga nakasakit sa'yo. Ngayon naman yung mga maling nagawa mo. Maaaring yung mga nasaktan mong tao. Yung maaaring yung mga inaway mo. O maaaring din yung mga nagawa mong mali sa Lord. In general, sa kapwa mo, alam mo ba na dapat hindi mo na yan inaalala? Bakit? Napakalinaw kasi sinabi ng Lord sa Hebrews 8 verse 12, hindi na yan inaalala ng Lord. Sinabi niya, I remember their sins no more. Amen? Amen. Kaya tayo, bilang mga pinatawag na ng Lord, kalimutan mo na rin yung mga bagay na yun. Pwede ba yan mga kapatid? Amen. Bakit? Kailangan mo kalimutan kasi pwede magkaroon ka ng tinatawag na self-condemnation. At ang kalaban, si Satanas, dyan magaling. Sasabihin ko sa inyo, kapag nakita ni Satanas na nagkakaroon ka ng self-condemnation, ang gagawin niya, i-condemn ka ng i-condemn. Amen po ba? Kaya, tatanungin ko ulit, sino rito ang pinatawad at nilinis na ng Panginoon? Amen. Huwag mo nang alalahanin yung mga nakaraang nagawa mong mali. Kinalimutan na ng Lord yan. Amen po ba? Pwede ba yun mga kapatid? Amen. Pangatlo, sabi ko sa inyo, magbilis lang eh. Pero may number 2 pa. Yan. Huwag mo na daw ulit tingnan yung all sinful self mo. Saan ba yan pumapasok pag nagagalit? Sabi mo, buti Kristiyano ako. Pag nagagalit ka, ibalik ko kaya yung dati ko. Nakilala mo ako noon. Ako dati. Bisa pa nagka-testimony, syempre may part doon na hindi mo pa kilala si Lord. Ito, bibigyan kayo ng tip. Total, nakita niyo yung testimony ni Ate Ruth. Talagang hirap na si Ate Ruth mag-Tagalog eh. Ayan. Kasi yung grade niya nung sa Pilipino ng 75. Pero yung English niya 95. Joke lang yun, mataas grade ni Ate Ruth. Pero mas maigli daw kasi kapag English. Yan. Ma-testimony ganito. Ang testimony, actually dapat, kung hindi kayo pala pa-testimony sa sa mga crusade, halimbawa dito lang sa atin sa church, sa service, ang testimony maximum ng 3 to 5 minutes. Amen? At ang paraan ng pagka-testimony ganito. Halimbawa, gusto mo yung testimony yung buhay mo, paano ka nakakilala. Maikling parte niyan, yung luma mong pagkatao. Bakit maikling parte lang? Kasi minsan parang nag-i-enjoy ka na, kinukwento mo lahat. Parang ganito. Ako po ay makasalanan. Una, nahiya pa eh. Dati ko talaga ako ay matigas ang ulo. Kaya nga po yung yung nanay ko doon talaga, sinasagot ko. At nagagawa ko po din yung nagnanakaw po ko at wala nakakita sa akin. At take note po yun, ninanakaw po yung malalaki pa po. Yung alam nila, hindi nyo napipigilan, parang natutuwa ka kinukwento yung nakaraan mo. Tama, mali? Kaya nga po, may clean portion lang ang testimony ng sarili mong dati mong sarili. Then, middle part, ano yung naging turning point?
paano ka kinatagpo ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, makasalanan po talaga ako. Siguro po isa po sa dyan, experience sa isang example ay sumasagot po ako sa magulang. Hindi po ako sumusunod, rebelde po ako. Pero alam niyo po, ganun lang. Pero alam niyo po, isang araw, narinig ko po sa radyo, nagsasalita. Ayan. Sinabi doon na sa talatang ito sa Biblia, nangusap po sa akin, at doon po kinatok ng Lord ang puso ko. Ayan. Kaya po ako sumampalataya sa Kanya. So, di ba yun yung part? At ang pangatlo po, kung ano na yung buhay mo nung tinanggap mo na ang Panginoon. Amen? Anong part yun? Kaya po ngayon, tinuruan talaga ako ng Lord na kahit minsan parang ang sarap pa rin sagutin ng magulang ko, pero tinuruan niya akong gumalang at rumespeto. Ngayon po, mas kinikilala ko na napagpapala sa akin ng Lord ang parents ko. Ayan. Kaya mas minamahal ko po sila ngayon at ayoko po sila bigyan ng sakit ng loob. Amen? Nakita niyo yung part? Pwedeng mas mahaba ka doon sa gitna at sa dulo. Pero yung doon sa first part, yung dati mo, huwag kang mahaba. Kasi minsan mas na-85 pa yung maling ginagawa mo. Amen po ba? At tendency maalala mo pa. Kaya nga, sa ating sinful self dati, huwag mo nang balikan yan. Amen po ba? Amen. 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 Ano ang sinabi sa 2 Corinthians 5:17? Sino nakakaalala? If anyone is in Christ, He is a new creation. The old has gone and the new has come. Gusto ko maalala, ano ninyo yung word na the old has gone. Ano yung gone? Ibig sabihin, wala na. Sabi di ba, huwag mong hanapin ang wala. Amen. Huwag mong balikan ang wala na. Kaya pag wala na, huwag nang babalikan. Pero pag nandiyan pa, ipaglaban daw ba? Wag. Kapag mali, huwag mong ipaglaban. No? So sabi dyan, huwag mo nang balikan ang dati mo. Amen po ba? Hindi ko na papalawakin pa. Pero dagdagan ko na. Bakit nga ba kailangan huwag mo nang balikan yung sinful self mo? Kasi meron pong danger na i-discern mo muli yung old ways mo. Yung mga dati mong gawin. Amen. Huwag mong babalikan. Bakit daw? Pwede mong naisin muli yung mga dati mong maling gawa. Kapag kapatid, sana nakukuha natin. I pray na uunawaan natin. Next natin. Ayan. Saan daw? Never look back on things where God freed you. Huwag mo nang balikan yung mga bagay na kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Amen po. Kaya ka pinalaya kasi hindi ka dapat doon. Kaya ka pinalaya kasi pinahihirapan ka doon. Kaya ka pinalaya kasi mahal ka ng Lord. Amen. Amen. Tapos tayo, parang binabalikan natin, kinakabit pa natin muli yung mga tanikala. Tanggal na yun, mga kapatid. Kaya huwag mo nang babalikan kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Sa buhay ng asawa ni Lot, binalikan niya, diningon niya yung kung saan sila pinalaya ng Diyos. At ano nangyari sa kanya? Amen po. Nakukuha natin. Alam ko may nakukuha tayo. Next. Ito. Never look back on things that will keep you away from God. Alam niyo itong word na to, napakadaling intindihin. Tama, mali? Pero, nagagawa ba? Never look back on things that will keep you away from God. Wag mo daw balikan na yung mga bagay na nakakapagpalayo sa'yo sa Lord. Pero minsan, pinipili pa rin natin. But then, pinapaalalahan na tayo ng Lord ngayon. Kapatid, gawin mo yung mga bagay na makakapagpalapit sa'yo sa Panginoon. Amen. At huwag mo nang lingunin yung alam mo makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Hindi ko na yun pwedeng isa-isahin kasi alam niyo yun. Alam nyo sa sarili nyo, alam ko rin sa sarili ko kung ano yung hindi ko na dapat balikan pa na alam kong napapalayo ako sa Panginoon. Amen.
I pray mangusap sa atin ng banal na Espiritu Santo. Kasi alam ko, ang bawat isa sa atin dito, merong battle. Amen po ba? May mga battle tayo ngayon, gusto natin umusad ng consistency, pero binabalik ng kalaban sa lahat ngayon. Amen. Pinipilit ng kalaban ibalik sa'yo, ipaalala sa'yo kung ano yung mga bagay na hindi mo na dapat balikan. At minsan hindi na yung kalaban pati sarili mo. Minsan gusto mo lang piliin. Pero pinapaalalahanan tayo ng Lord ngayon. Kasi ano daw? Ayaw tayong mapahamak ng Lord. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Ayaw na mangyari sa atin yung nangyari sa asawa ni Lord. And lastly, sabi dyan, ano daw? Never look back. Ayan. On things that will make you, ano daw po? Fall in love. Ano daw? Fall in love. Next, fall in love. Kaso nga lang, umibig ka muli sa mundo at alaman mo ang Diyos. Ito na katotohanan, hindi mo pwede kasi sabihin, mahal ko ang Lord, mahal ko din ang mundo. Katotohanan po, mga kapatid, makinig po kayo. Kapag mahal mo ang mundo, isa na sabihin, you hate God. You never love God. Ulitin ko, kapag mahal mo ang mga bagay dito sa mundo at alam mong ayaw ng Lord na ginagawa mo, isa lang ang sigurado, you never love God. Malinaw po ba? Kaya kung sinasabi mong mahal mo ang Lord, hindi mo pipilitin o hindi mo pipiliin na maibigin ang mga bagay dito sa mundo. Amen po ba? At alam ko malinaw sa atin kung ano yung mga bagay na yan pag sinabi yung word. No? Hindi yan yung mga bagay tungkol sa trabaho mo lang. Pero tumutukoy ito sa mga bagay na alam mo kasuklam-suklam sa harapan ng Lord. Mga bagay na alam mong hindi karapat-dapat sa harapan ng Lord. Mga bagay na sisira sa iyo. So never look back. Sabi mo nga ulit, never look back. Never look back. Napakahalaga po niyan bilang mga mananampalataya. Tatanungin ko ngayon, sino sa atin dito ang gustong umusad? Amen. Sino dito ang gustong lumago? Amen. Sino sa atin dito ang gustong magamit ng Panginoon? Amen. Sino sa atin dito gustong masabi talaga na mahal kita, Panginoon? Amen. Ano daw ang solusyon? Never look back. Ayun yung isa ng delikado. Kaya nga diba bisa sa mga mag-asawa, ayan, kung kabayan, example lang. Ayan. Diba sa mga mag-asawa, minsan nagkakaroon ng problema kasi iba, pinabalikan yung ex nila. Malaking ex. Yung mga, lalo na kung may, yung lalaki, maraming ex pogi nung high school. Parang ikaw. Kunti na. Ay, di ba? Kwento ka pa sa asawa mo, saya-saya ka pa. Di ba, asawa mo, gusto ka lang. Example lang yun. Pero minsan, mas marami pa. Na nag-enjoy tayo balikan. Hindi natin alam, unti-unti na tayo. Amen po. Ang sakit na. Ang hirap. Pero pinapaalalahanan tayo ng Lord ngayon. Siguro minsan iniisip natin, sana nandito siya, narinig niya to. Pero narinig mo to ngayon kasi para sa'yo rin to. Amen po ba? Kasi meron gusto itulong ang Lord sa atin para magabayan din natin kung sino man yung alam natin nakakagawa nito ngayon. God is good. God is gracious. Amen po ba? Amen. So, punta tayo sa number 2. Mabilis lang ito. Papangitiin ko din kayo. How? Yan. Mabilis lang talaga. How? Yan. Sige. How to never look back. Siyempre. Ano yung pwede mong gawin para hindi ka na lumingon? Yan. Magpatali ka sa asalang mo. Yan. Lagyan natin. Yung una sabi na, believe and live as a new creation. Manampalataya ka na, binago ka na ng Lord. Amen. Ulitin ko. Manampalataya ka na, binago ka na ng Lord. Amen. That you are a new creation of God. Amen. Kaya huwag mo nang tayuan, nalasenggo ka. Huwag mo nang tayuan na ikaw ay chismosa pa rin. Na ikaw ay sinungaling pa rin. Dati na yan. Binago ka na ng Panginoon. You are a new creation made by God. Can we say malakas na amen? Amen. Kapatid, minsan kailangan mo ng paniwalaan.
kailangan mo lang tayuan para hindi mo nabalikan ang wala na. Amen. Amen. Sana malinaw. Hindi ka rin si Pastor. Nadala lang. Pangalawa, ano daw yan? Focus or fix our eyes on Jesus. Pag sinabing focus or fix our eyes on Jesus, kasi siya yung magandang example natin. Nasa kanya ang pag-asa, nasa kanya ang tamang daan. At sabi nga doon, kapag tumingin tayo sa kanya, we always look forward. Amen po ba? Sino sabi nga, lahat tayo gusto nating umusad? Ayaw natin ang buhay na paatras. Nasabi ba na ba yung minsan, lumalaki kang paatras? Matanda kang paatras? Kapatid, sa buhay Kristiyano, wag ganun. Parang 5 years ka na, parang ngayon ka lang tumanggap. Amen? Wag ganun, kapatid. Gusto ng Lord, tumingin tayo sa Kanya. Kaya pag tumingin tayo sa Kanya, nandoon, uusad tayo. Marami pang pwedeng malawak yan fix our eyes on Jesus, pero gusto ko lang itawag doon, ipunto ron sa bagay na paano ka kakabante. Kapatid, mag-isa paglilingkod mo sa Lord, kapag nakatingin ka sa tao, hindi ka uusad. Natampuhin ka. Amen? Mapapagurin ka. Ako, hayo na hayo siya, wala. Pero ako, dami kong ginagawa, pero siya yung nagpapansin. Mahirap yun. Pero kapag ikaw nakatingin ka kay Lord, alam mo, ang paglilingkod mo ay sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Kahit minsan maubusan ka ng lakas, minsan kahit parang ubus na yung resources mo, tuloy ka pa rin, uusad ka pa rin sa paglilingkod. Amen po ba? Amen. So we need to fix or focus our eyes on Jesus. Yung mga verses po dyan, I pray. Ako mahirap, no? Sana nasusulat nyo para mabasa nyo sa bahay. Basahin nyo sa bahay. Amen siguro, isend ko to. Kuya Renzi. No? Isend sa GC para mabalikan ng bawat isa. Amen. Pwede ba yan? Amen. Yan. So, maganda kasi nag-review. Amen po ba? Kasi malamang yung una kong sinabi kanina, natatandaan nyo pa ba? Diba? Hindi na. Never look back. Never look back. Iba naman yan, mensahe yan. No? Pero maganda na nare-review natin. Next natin. Sabi din, forget what is behind and press on towards the goal. Alam niyo po, si Pablo ganyan ang ano niya eh. Lagi, si Pablo, maganda sa buhay niya, kinalimutan niya na kung ano yung masamang nangyari. Kinalimutan niya na kung sino siya dati. At isa pa sa maganda sa kanya, kinakalimutan niya pati yung mga past victories niya. Amen? Kasi minsan yung past victories mo, pag tinitingnan mo, sa kalagayan mo ngayon, parang gusto mong bumalik sa nakaraan. Kaya kami noon, dati, kaya noon. Wala rin palang pag-usap pag ganun. Pwede ka magkaroon ng pag-usad kung tatignan mo yung dating past victories mo kung ano yung ginawa mo. Amen? Pero dito ngayon, sinasabi na forget what is behind kasi lahat ng mga bagay na napag-usapan natin kanina, mga inalis na sa atin ng Lord, ano yon? Sa likod na yon. Amen? Wala na nga eh. Sabi nga ng Lord, hindi niya na naaalala. Kinalimutan niya na. So sa atin, ano daw ang word? Forget. Sabihin natin, forget. Forget. Yan. Kalimutan mo na. Katabi mo sa katabi mo. Kalimutan mo na. Yan. Kalimutan na ha. Sabi mo, usapan yan ha. Sabi mo, usapan yan ha. Kalimutan mo na. Hindi ka maaaring pag-iputan. Kalimutan. Yari ka doon. Ayan. Nandito na po tayo sa huli. Ayan. And that's the, sige na. Itinatawag na have eternal perspective. Ano yung sabihin ng have that eternal perspective? Lagi mong iset yung eyes mo sa eternal things. Amen po ba? Sinabi di ba, ang mga bagay na mas mahalaga yung mga bagay na hindi nakikita.
Ano pa yung hindi mo pa nakikita? Ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ano pa yung hindi mo natin nakikita? Yung mga pangako sa atin ng Panginoon. Ano pa? Yung tinatawag na langit. Amen po ba? Kung saan makakapiling natin ang ating Panginoon sa pangwalang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang tao o isang mananampalataya na ang perspective niya lagi ay about eternal things. Ito yung tao na tuloy-tuloy. Ito yung tao na unstoppable. Kaya nga sa buhay ni Pablo, anong sinasabi niya lagi? I press on towards the goal. Amen? Yung mga bagay na tatanggapin niya, yung reward. Amen po ba? Nasubukan niyo na ba nakakita ng tumakbo sa takbuhan, lumingon, at tumakbo pabalik? Okay, malapit na. Ay, mas masarap dun. Wala. Lahat ng tumatakbo sa takbuhan ay paabante. At wala kang makikitang lumingon. Siguro kung may sabi nyo, kung may pilosopo, Pastor, may lumilingon. Yung nagpapasa ng bato habang tumatakbo. Pero makabante pa rin yung pangalan. Amen po ba? So sa buhay natin, have that eternal perspective. Para hindi ka mapagod sa buhay Kristiyano, para hindi ka huminto at tumingin sa nakaraan, tumingin ka dun sa mga bagay na pangako ng Lord sa atin. Sa mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon na hindi pa natin nakikita. Ayon ang lagi nating isipin. Amen po ba? Yung eternal reward. Gusto niyo ng halimbawa? Sabihin niyo, wag na po. Pero magbibigay pa rin ako. Yung mga bagay na alam mo mali, pero pipiliin mo wag mong gawin. Nahihirapan ka physically, pero alam mo, Lord, alam ko, natutuwa ka. Lord, alam ko, merong eternal reward dito. Piliin kong wag nang gawin. Amen? Kesa po sa pansamantalang saya na pwede kong makuha, pero mapapahamak naman ako. Para sa mag-asawa lang uli yan. Sabi nga huwag mo ipagpalit ang isang gabi ng kasiyahan na ang resulta ay pang walang hanggang masira ka. Amen po ba? Tumingin ka doon sa reward, tumingin ka sa promise ng Lord. Bakit? Kasi ayun yung makakapag-decide sa'yo na huwag nang balikan ang mga mali. At yung present na nandito ngayon ay iyong iwasan. Amen po ba? Malinaw? Amen. So sabay-sabay nga natin sabihin yung never look back. 1, 2, 3. Never look back. Huwag na nating balikan ang mga bagay na niligtas na tayo ng Panginoon. Huwag tayong magaya sa nangyari sa asawa ni Lot. Ligtas na pero nakaharap. Amen po ba? God loves us so much at ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay hindi mawawalan ng saysay. Pero sa buhay mo, pwedeng mawalan ng saysay yun kapag bumalik ka sa dati. Amen. Grabe ang pag-ibig ng Lord sa atin. Kaya nga babalikan ko lang sila pagkatapos. Not all memories are bad, but there are certain memories that God wants us to not remember and look back anymore. Sana maalala natin, ilagay natin sa puso natin yung mensahe ngayong umaga na huwag na tayong tumingon pa sa mga bagay kung saan inalis na tayo ng Panginoon. Sa mga bagay na inalis na sa atin ng Panginoon at sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. At lahat ay lumayo.